Mga katambay, nagbabalik po muli ay inyong lingkod, si Katambay Mano po, dito po sa Tambay Makabayan. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa atin lahat, saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po, umpisa na po natin ang komentuhan mga kababayan. Ito po nakakatuwa po kasing komentuhan dahil po nakita naman po natin lahat ito Kumalat na po ito sa social media mga kababayan, lalong-lalo po yung ginawa pong campaign rally po ng BP Sara sa Maynila po, kasama po ang mayor na si Isko Moreno mga tambay, at syempre po ang mga kaalyado po, ang katiket po sa PDP laban mga katambay. At dito po binanatan po ng Vice President ang sinasabi pong si Snow White. Sino po si Snow White? Yung pong pilit, isa po sa nagpupumilit po na ma-impeach ang Vice President. Isa po itong representative po o congressman ng Maynila mga katambay. Pakinggan po natin ang Vice President at komentuhan po natin dito po sa issue po ni Snow White po at ng Mansanas mga katambay. Pakinggan po natin. Hindi, para kay Joel Chua ito, antay ka. Sabi ng bata, kasi sabi, bigay daw yung apple. Ibibigay ko itong apple na ito kay Apple Nieto. Ma'am, saksak mo ito sa bibig ni Apple Chua hanggang sa kanyang lalamunan, hanggang siya ay mamatay. Apple na yan. Ibigay mo kay Snow White Joel Chua. Alam niyo, diba si Snow White kumain ng apple, tapos nabilaukan. Apple yan. Bigay mo yan sa kanya, paksak mo yan doon sa bibig niya. Chua ba? Siya ba may-ari ng Ingbitin? Ha? Jerry Chua yun. Hindi. Yung may-ari ng Ingbitin. Kasi alam nyo, dala-dala niya yan lagi, yung hopya na yan doon sa House of Representatives. Tapos pinamimigay niya sa mga tao. Pag may hearing, pinamimigay niya. Nung pumunta ako doon sa hearing nila, nakaupo ako doon, tikitan ko iba't ibang kulay ng NBT. Pagdating sa akin, hindi ako binigyan ng hopya. Parang hindi ako nagugutom. Parang hindi ako karapat-dapat bigyan ng hopya. Tapos, sinasabi niya, abogado siya, nung nandoon ako, at pinapaot niya ako, magsumpa ka. Sabi ko, bakit ako magsumpa? Nakalagay sa rules ninyo, ang manunumpa lang ay witness. Hindi naman ako witness dito. Resource person ninyo ako. So bakit ako manunumpa? Ibobo siya! Yang apple na hawak ni Apple ang solusyon. Tapos, sige na. Wag na yan, si Inday Sara, hindi sumasagot. Hindi niya masagot. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Tapos sabi ko, okay, sige, walang problema. Pinatawag nila yung mga kasamahan ko sa aming opisina. Walang problema. Sabi ko, anong gusto ninyo? Sige, pupunta kami. Kaya naman namin sagutin yan lahat. Di sige. Pagdating doon, kinulong na niya yung isang kasama namin, si Yusek Lopez. Nagalit na ako. Dahil ako naman yung hinahabol ninyo. Ako yung gusto ninyong paalisin.
Ako yung gusto ninyong sirain. Bakit nyo dinadamay yung mga kasama ko sa opisina? Sinabi niya, pasensya na. Sinabi niya sa kapatid ko, pasensya na, sabihin nyo sa kanya. Dahil lahat naman tayo dito, sundalo lang. Kayo, sundalo kayo, kami, sundalo kami ni Martin Romualdez. Uy, hindi lang buwaya, sir. Tambalos-los yun na buwaya. Sinagot siya ng kapatid ko, sundalo tayong lahat, pero kami, sumusunod kami sa tamang orders. Hindi kami sumusunod sa mali. Yan! Hindi ko nga alam kung paano niya napili yan si Joel Chua, pero nasabi na sa akin. Si Mayor nagpili. Yan ang karakas ng inyong Pinaboto niya sa congressman. Ganyan ang pag-uugali ng inyong congressman. Hindi namimigay ng hopya Ilagay sa kanal, mama. at sundalo daw siya. Hindi ko lang alam kung kaya niya yung hirap ng pagiging sundalo daw siya. Pero hindi naman niya sinusunod yung tama. Ang sinusunod niya ay yung mali. Talo siya ng kapan ng bayan. Mama, dali, maging presidente. Nakalimutan ni Joel Chua nung sinisira niya yung pangalan ko na hindi ako kandidato ngayong eleksyon na ito. Walang mawawala sa akin. Mawala naman ang pangalan ko dahil kinuha nila at niyuraakan nila. Pero nakalimutan niya, kandidato siya ngayong eleksyon na ito. Kaya ano ang dapat nating gawin para kay Apple nito? O hindi lang iboto, ano pa ang dapat natin gawin? Ikampanya, Chismis! idala sa lahat ng mga presinto at sabihan ang ating mga kasama, bigyan nyo ng 0 yang putang inang Joel Chua. Yan po mga tambay, matindi po ang ginawang kampanya po ng ating Vice President, di ba? Kaya po nakita ko po talagang yan po nakita ko na naman po. Kaya lang po napakasarap pong balikan mga katambay. Yung sinabi po ng Vice President sa isa pong Joel Chua, Chua. Kay Joel Chua po, ang isa po sa congressman po ng isa sa distrito po ng Maynila. At ang kanyang kalaban ay si Apple Nieto mga tambay. At nakita niyo naman po, hinalimbawa pa ng isang vice president, yung kanyang hawak na apple ay kay Snow White mga tambay. Ibigay raw po, ipasa na, kumbaga sa ipasa na. At ang mismo magbibigay yung kalaban niya po, nakatikit po ng PDP laban mga katambay. Si Apple Nieto mga katambay. At isaksak daw po sa bibig, mga tambay, isaksak sa bibig hanggang matodas, mga tambay, hanggang matsugi. At syempre po, ano po sabi pa ng Vice President? At tinanong pa ng Vice President na yung hopya, yung imbitin po ba yun? Yung hopya. Yung sikat po sa hopya. Ang sikat na hopya sa Maynila, di ba? Yung imbitin hopya ba yun? Masarap po yun, di ba? Kaya nga natanong ng Vice President kung siya raw po ba may-ari ng hopya kasi gada hearing po ng Quadcom sa Kamara ay mayroon pong hopya na laging dala ang Congressman Chua mga tambay. At pinamimigay pa. Pinamimigay daw po doon mga tambay. At ang pinagtataka ng Vice President, hindi man lang siya binigyan. ang tingin ni Congressman Chua sa Vice President ay hindi daw nagugutom. At ang isa pang matindi, mga tambay, di ba? Ang isa pang matindi,
Humihingi raw po ng pasensya ang isang Joel Chua. Sinabi po sa kanyang kapatid na si Congressman Pulong Duterte, ang kanyang kuya, na talagang pasensya na raw po kasi pare-pares naman daw po sila sundalo. Mga tambay, sundalo daw po. Kaya ano po ang sinabi ng Vice President? Ano? Sundalo. Sundalo raw ni Tambaluslos. Yung sinasabi pong buhaya. Mas matindi pa raw po sa buhaya ang sinasabi ng Vice President kasi po yung mga supporters po doon yung supporters po nila Iscoron saka ni Congressman Apple Nieto ay talaga nagsasalita pang buhaya, sundalo ng buhaya. Pero sinabi ng Vice President, mas matindi pa yan sa buhaya. Yan ay isang tambaluslos. Yan. Kaya nga, nakita niyo po, talagang pini-PI pa, di ba? Pini-PI pa ng Vice President dahil nga napakatindi po ng ginawang pagpapabagsak sa kanya. At alam naman po natin mga tambay, hindi po magsasalita ang Vice President kung siya po ay talagang walang hawak na mamatitibay na ebidensya na siya po ay walang itinatago. Kaya nga po kaya niyang sagutin yan eh. Kahit anong impeachment ay kaya niyang harapin ang ginagawa pong paninira sa kanya sa tamang venue. Di ba? Hindi po siya yung tipo dahil siya po'y abogado. Abogado po siya. Alam niya ang batas, alam niya ang rules. Di po ba? Yung tamang proseso na sinasabi lang siya ay may ginawang korupsyon, hindi po ang usapin ay sa media. Hindi po ang usapin sa kamera. Dalin mo yan sa tamang venue. Ayan. In-impeach nyo na nga eh. Di po ba? Ano pa hinihintay nyo? Impeachment sa Senado. Di po ba? Kaya lang, handa ang Vice President. Handa. At ano pa ang sabi ng Vice President? Na napahiya at pinahiya niya ang isang Joel Chua. Sige nga. Abogado daw siya. Abogado ng Vice President. Ano sabi niya? Gusto raw po siya manumpa doon sa kamera. Ano ang sabi ng Vice President? Bakit ako manunumpa? Di ba? Hindi naman siya testigo, hindi naman siya witness. Guest siya, resources person siya. Di ba? Guest siya, kinumbida. Hindi siya ang testigo. Bakit ka manunumpa? Sige nga, abogado ka. Guest ka lang. Kaya nga po, napahiya po ang isang Joel Chua. Bakit mo siya panunumpain? Hindi naman siya tumatayong testigo nyo. Di ba? Kinumbida nyo yan. Di ba? Para maging guest resources nyo, resource, kung ano man ang tawag dyan. Di po ba mga tambay? Kaya nga po nakakalungkot po mga kababayan eh. Yung nakalimutan daw po ni Joel Chua na panay po ang paninira po nila at yung sinasabi niya nga siya ay sundalo at ang kanyang amo bilang sundalo ay tinatawag na tambaluslos ng Vice President. Nakalimutan po ni Joel Chua, ni Snow White. Nakalimutan po ni Snow White Chua na siya po ang tumatakbo pong kandidato ngayon 2025 sa Mayo, malapit na po. Siya po ang tumatakbo, hindi po ang Vice President. Sinisira mo ang Vice President. Midterm election. Ikaw ang tumatakbo. Ang Vice President, kung may halalan, sa 2028 pa ang susunod na halalan. 3 taon pa mahigit ang susunod na halalan. Bakit? Bakit mo binakbakan ng Vice President? Ngayon ay halalan. Paano ngayon? Ikaw ngayon na sinusuka ng taga Maynila. At ngayon, nagbigay pa ng mansanas kay Apple. At yung Apple, ibibigay sa'yo at sasaksak daw po sa lalamunan mo. Congressman, na para ka si Snow White. Hanggang lalamunan mo raw, hanggang ikaw ay matsugi. Ayon po sa Vice President. At sinamahan niya pa ng PI ka raw. Congressman, PI ka raw. Mga kabayan, grabe, no? Kaya dito po, mga kabayan, yung nangyayari po kay Joel Chua, ito po ang napakalaki niyang pagsisisi, mga kabayan. Napakalaki niyang pagsisisi dahil baka hindi na po sila magkita-kita ulit ng kanyang mga kasamahan sa Kamara. Kasi tinatrabaho na po ng Vice President ang mga congressman na yan.
mga tambay. At binanatan niya rin po ang isang congressman dyan. Sino po? Yung pastor. Di ba? Binanatan niya rin po yung pastor eh. Sino po yung pastor na isa? Si Atras Abante. Binanatan niya rin po yan, mga kababayan. Si Abante. Kaya po, dito po kay Joel Chua, ay talagang palagay natin kung hindi po magkakaroon ng dayaan, ay malabo na po makabalik sa Kongreso ang isang Joel Chua na tinatawag po na Snow White ng Vice President, mga kabayan. Nakakalungkot lang, mga kabayan. Sa bagay, hindi naman tayo nanghihinayang, mga kababayan. Dapat nga po yan ay imbestigahan. Pagka po yan ay hindi nanalo, mga kababayan, napakarami po kasing pera na issue eh. Nakita naman po natin, yung ginawa po nila impeachment, may pumutok pong pera dyan. Napakalaki daw po ng pera dyan. Yan po ay sinabi pa mismo nung kapatid. Yung kapatid na si Pulong, siya po isa po sa nagsabi na meron daw pong pera yan. Yung impeachment na ginawa nila sa Kongreso ayon kay Congressman Pulong Duterte. Malaking pera daw po ang involved dyan para ma-impeach sa Kamara o sa House of Representatives ang isang Vice President. Mga kababayan, daang milyon daw po. Daang milyon ang mga napunta raw po sa bawat opisina ng mga pumirma. Kaya po, tatrabahuhin po ng Vice President yan. At syempre, tayo rin po, kilala naman natin yan. Lahat po ng mga pumirma sa impeachment na sinasabi po nagkaroon po ng napakalaking pera ang kanilang mga upuan o ang kanilang opisina, ay sigurado po yan, mga tambay. Kailangan po yan, siguraduhin natin na hindi na po makabalik yan sa 20 Congress. At ang isa pang dapat gawin po dyan, pagka sila po hindi na nakabalik, lalong-lalo po si Congressman Chua at si Congressman Abante ng Maynila, ay imbestigahan naman po sila ang mga pera na napunta po sa kanilang opisina. 3 taon po yan. Kailangan po masilip, mga tambay, ma-audit po ang mga pera na hinawakan po nila sa atin ng 3 taon. At syempre po, ma-audit din po ang isang tambaluslos. Kailangan po, mga tambay, ma-audit po yan. Lalong-lalo na po. Sana po, mapalitan po bilang speaker yan, mga tambay. Kung yan man ay manalo, dahil hindi po natin alam kung gaano po katatalino po ang mga kababayan niya sa Leyte, sa Tacloban. Kung magugustuhan pa nilang ipanalo yan, mga kababayan. Yung mga kababayan natin sa Tacloban, sa Leyte. Kung nagugustuhan niyo po ba ang ganyang klaseng lingkod bayan na tinatawag na tambaluslos, na sobra-sobra sa pera, napakaraming issue na pera ang ginawa sa kaban ng yaman ng mga taxpayer, mga kabayan, ng 3 taon, mga taga-Leyte na po, mga taga-Tacloban ang uhusga kung sila po ay magpapabudol muli sa kanilang representative o congressman na tinatawag pong tambaluslos. Pero mga tambay, ang suggestion po natin, ang suggestion din po ng BP Sara at dating Pangulong Duterte, black voting. Kailangan po nating mag-black voting, mga tambay. Lahat po ng PDP laban, magmula po sa Senado, sa Kongreso, sa ating mga distrito, makikita naman po natin yung mga pambato po natin sa PDP, magmula sa senador, sa congressman, sa party list, di ba? Hanggang sa gobernador, mayor, bukal, lahat po hanggang sa ground, sa baba, lahat po ng kumakandidato na PDP laban ay puro po yon ang iboto natin. Yan po ang napakalaking pagbabagong mangyayari po sa 20 Congress at sa susunod po na pagbubukas po niyan ng 20 Congress, mga kababayan. Napakalaki pong pagbabago yan. Pag po yan ay ginawa natin, mahihirapan po silang mandaya. Mahihirapan po ang makina na dayain po ang solid vote, mga kababayan. Yung solid vote po natin, ang PDP laban, magmula sa Senado hanggang sa baba. Senado, sa Kongreso, mga tambay, napaka-importante po yan. Lalo-lalo po yung Senado at Kongreso dahil dyan po nagkakaroon ng malaking anomalya ang pera natin. Ayon sa Vice President, kontrolado po nila ang pera natin. Kaya po pagka sila na naman ang nakabalik at ang isang tambaluslos na naman ang speaker dyan, patay tayong bata natin. Patay kang bata ka. Ubos na naman tayo, mga tambay. Yan mismo ang sinasabi
ng Vice President, mga tambay. Kontrolado nila ang pera natin. Kaya kailangan po gawin natin, pilitin natin hanggang sa abot ng ating mga kaya. Pilitin po natin, pati po ating mga kamag-anak, kakilala, na sana po i-solid vote po natin. Solid vote. Gawin po natin ay black voting. Yung black voting po ang napaka-importante po sa lahat, mga kabayan. Para po mabago na po ang itsura at ang imahe ng Senado at ng Kongreso. At nang hindi na po natin mapagkikita yan, yung tinatawag na Snow White, mga tambay. At yung tambaluslos, mga tambay. Mapalitan na yan na speaker. At sana, talunin po yan. Ang kalaban po niyan si Nene. Nene, mga tambay. Yung PDP laban po sa Tacloban, Leyte, mga katambay. Yan po, I think sa 2nd District po yata yan. Kung hindi po nagkakamali yung lingkod sa Leyte. Ang isang tambaluslos, mga kabayan. Kaya dito kay Congressman Chua, malabo na po siya sa sabaw ng pusit manalo ngayon, mga kabayan. Malabo na po. Nakita po natin, yung mga kababayan po natin sa Maynila ay talagang hindi na po nila iboboto ang isang Joel Chua, mga tambay, na tinatawag na Snow White at sinasabing madamot sa hopya at tinatawag din ng Vice President na PI daw siya, mga kabayan. Walang kwentang politiko dahil nagpapagamit sa politiko sa tinatawag na tambaluslos daw po ayon sa Vice President. Doon siya naglilingkod. Doon po nakita ng Vice President na katulad po ni Joel Chua ay naglilingkod po sa kapwa niya politiko na tinatawag na tambaluslos, mga kababayan. Kaya ang nangyari sa ating bansa, ayan, napunta po tayo sa basurahan ang ating bansa, mga kababayan. Muli po, mga tambay, black voting po tayo. Ang gawin po natin, black voting. Magmula po sa Senado hanggang sa baba. Solid po, PDP laban, mga tambay. Lahat po ng kandidato po natin sa PDP laban, solid vote, black voting. Napaka-importante po yan, mga kababayan. At bago po tayo magtapos, thank you po muna. Mag-shoutout po muna tayo, mga kabayan. Shoutout po sa mga biyaya po na pinagkakaloob nyo po sa inyong lingkod. Thank you po sa mga biyaya. Kay Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershaw ng Canada, Jake Yahut na 4531 Maisog ng California, USA, si Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, si Julieta Celona ng Sydney, Australia, Baby Romane na Ate Isa ng Cagayan, Bali, si Jem Aris ng United Arab Emirates, si Jobilin Watanabe ng Japan, at si Pilam. Thank you po sa mga biyaya po na pinagkakaloob nyo po. Shoutout po. Ingatan nawa po, mga kababayan. At ito pa po ang mga kababayan natin na nagpapa-shoutout din po. Shoutout Jasmine Channel, Telma Pasawa, si Telma Pasaw, si Dan Rivero ng Alaska, Bon Rosales ng France, John Sarip ng Amsterdam, Holland, Chona Banks, Milwaukee, Wisconsin, USA, Ma'am LB Sermani ng North Miami, Florida, USA, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Milencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, Trojanta ng Korea, Lopez Ibina, Saitama, Japan, Librado Reyes ng California, USA, Danilo Basan Jr. ng Jubail, Saudi Arabia, Roberto Papa, United Kingdom, 29, Narciso Esteban, Reynaldo Pexon, si Tolamar Racus, June De Jesus, si Mary Jane Andrade ng Tokushima, Japan, si Mary Jane Andrade ng Tokushima, Japan, si Lee Chen, Ana Santos, Bon Rosales, Benjamin Garduque, Pepito Cabiso, Victoria Denbour ng Netherlands, at si Nida Dionglay ng Italy, Mary Tom ng Hawaii, Aloha, Donaldson Paras ng Canada, si Clara Ibarra, Luz Ferrer, Victoriano Carrera, LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Maramag, Manuel Ramos, Nershin ng Kingdom of Saudi Arabia, Alexander Advincula, Dennis Velasco, Lorna Grandman ng Australia, Ani PH Vlog Official, si Joshua Bier, Richard Macelones ng Davao City, Roberto Papam ng Blackpool, United Kingdom, Pedro Roque ng Ontario, Canada, Feliciana Vergara ng Los Angeles, California, USA,
Annalisa Besorio ng Saudi Arabia, Mel Caserna ng Israel, si Divina Ambo si Veneracion Seblos, Sandy Donan ng Osaka, Japan, Just Got Lucky ng Houston, Texas, USA, Ruth Perdos ng Kuwait, Zenaida Garcia ng Italy, Saya Nico ng Saitama, Japan, si Brussels, si Dorina Villa ng Brussels, Belgium, si Oliver Edito ng Honolulu, Hawaii, Danilo Oñate, Madonna Sultan, Rolly Pineda, si George Soleto ng Shuttle, USA, Feli Subido ng France, Paris, Sonia Diaz Liano, Ami Cabrera, OFW Saudi from Davao, Dennis Velasco ng Iceland, Mario Carvajal from Europe. Ito pa po, marami pa po ito mga kababayan. Si LB Sultan, Oliver Edito, LB Sultan at Oliver Edito, Erlinda 60 Mix Vlog, si Angelita Bale, SR Perpi, Akiman Italy Perpetua, Paulino Ablas, Josephine Quindosa ng Italy, Zenaida Ariola, California, USA, Milagros Lee, Gladys Sherpa ng India, Helen Nape ng Turkey, Miyaka N. Smith, Maria Teresa De Jesus, Veneracion Seblos ng Cebu, Arthur Aquino Art, Ariel Soriano, Judith Proctor ng Perth, Australia, August Abril, Bienvenido Tomesa, BCBs, Mr. Kruner ng San Francisco, California, USA, Beth D, UAE, OFW, Jellyfish ng Hong Kong, Rodolfo Lora ng Davao City, Rolando Guerrero, Raji Kayamasita ng Japan, Alex San Jose ng Poland, Neil Eva Byron ng Australia, Crisanto de la Paz ng USA Livestream, Crisanto de la Paz at si USA Livestream, si Jasmine Jimena, Elegio Noronio ng Dominican Republic, Tisoy Roa, Dennis Velasco, Rafaela de los Santos ng Canada, RROTV Official, Buhay Construction, OFW Riyadh from Laguna, Akari ng Nagoya, Japan, Jepsi 13 from Kuwait, Lolita Hagi, Lina Maladil, Amelita Gasmen, Adelaida Peterson ng Sweden, Marvin Rona, Just Say the Truth ng Tagum City, Giovanni Ayunan, Telma De Asis ng Sarangani Province, Mindanao, Kitty Hello, Francis Borromeo, DMTV Macau, si Benquet ng Handicraft, Salina, JN8BB, si Chad De Guzman, Rosalinda Cortez, si Joselito Edgar Bilan, Maridel Capuno ng Denver, Colorado, USA, sino pa ba? Marami pa to. Si Linda Arsenio, Jing Anciano ng Bahrain, Asuncion Padilla, Candido Infante, Seni Maclay, Lani Paloma ng Italy, si Ali Pereira, Dennis Velasco ng Iceland, Lolita Chu, Amiga Vlog, Nimo Dayan, Ricardo De Luna, Rolly Pineda, Manuel Abug, Nessa Bian, si Bibi Del ng Chicago, USA, si Jocelyn Peria, Salonga Sakal, Jacinto Villamor ng Cainta, Rizal, Pearl Mendoza, Lucina Kishida ng Japan, Elma Michen ng Germany, si Pedro Jr., Tahur Kubamak, si Jayar Espuerzas, Sausan from UAE, Luisa Jobilanos ng Bahrain, Lina Maladil, Plixton ng Isabela, Solid PDP, Esme Ponsi ng Burnaby, BC, Canada. Thank you po mga kabayan. Shoutout po. Ingat-ingat po kayo. At thank you po sa mga gusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At syempre po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Maraming salamat po. At syempre po, sama po natin sa ating mga dasal at panalangin. Ang maingatan po, madugtungan po ng ang buhay po ay madugtungan pa.
at maingatan pa po at lalong-lalo po ang kalusugan ng dating Pangulong Duterte at makabalik po sa lalong mabilis sa ating bansa, mga kabayan. Maraming salamat po. At muli po, yung bilin po sa atin ni dating Pangulong Duterte, ni Vice President, at bilin na rin po na inyong lingkod, black voting po tayo, mga kabayan. Black voting, solid po tayo. PDP laban, mga kabayan. Maraming salamat po. Paalam. Bye-bye. Ingat-ingat po.